Magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat doon sa tumadagdag na subscriber, no, mga friend. Magbigay ko tayo reaction dito, no. PDP laban. Kinundi na ang rekomendasyon ng Quadcom na sampahan ng kaso si Bato, si Digong, tsaka si Go. Ano lang ako to 3 hours ago. Meron 13,000 views, no? Mula na ang case build-up ng Department of Justice sa pakikipagtulungan ng National Bureau of Investigation, Philippine National Police at iba pang law enforcement agency kaugnay sa umano'y mga krimen na nangyari sa ilalim ng anti-illegal drug war ng Administrasyong Duterte. This will be a very extensive case build-up effort. Lahat po ng mga testigo na humarap sa Quadcom maaari pong isabina rin muli ng NBI at kumuha sila ng affidavits, formal affidavits para po... Ano yan mga friend? Napakahirap pong kumuha ng hustisya. Dito sa pangyayaring ito, sa war on drugs ni Duterte, no? Napakahirap pong kumuha ng hustisya. Yung mga kawawang nangamatayan ng mga asawa, anak. Papatawag daw uli at kukunan na naman ng ebidensya. Po mas maayos yung statement dahil hindi naman po mabuti na yung transcript lang ang ating isa-cite dun sa committee hearings. Ayon kay DOJ Undersecretary Jesse Hermogenes Andres, maraming makukuhang ebidensya sa mga isinagawang pagdinig ng House Quadruple Committee. So pag pinagsama-sama po natin yan, magkakaroon tayo ng evaluation at we will have a follow-up investigation and additional subpoenas to be issued to witnesses so that we will complete the necessary evidence to determine whether this crime of IHL, International Humanitarian Law, or crimes against humanity was really committed. Tiniyak naman ng DOJ. Takin mo yun, no? See to it that this crime against humanity is really committed. Ano ba naman iniimbestigan nyo, mga boss? 30,000 araw yung namatay. Ano pa bang... That is really committed, sabi niya, di ba? Yay na ang isasampa nilang kaso ay nakabase sa mga ebidensya at walang harassment case na mangyayari. If the evidence warrants, we will proceed with the filing of cases through the National Prosecution Service. But we assure everyone, kami po ay nakakasiguro na hindi po kami magfa-file ng any harassment case. But when the evidence warrants, pag meron po tayong sapat na ebidensya, we will hold people. Ano kayang sapat na ebidensya, Kalatni? Ang sinasabi ng mga ito. Sapat na ebidensya. Ano kayang ebidensya pa hinahanap ng mga to, mga friend? Nandiyan na yung mga magulang na namatayan. Nandiyan na si Raquel Fortun. Inamin na rin naman ni Digong na ganito ganon. O diba? Ano kayang ebidensya pa ang hinahanap nila? Para pailan na. Accountable. Ayon sa DOJ, patuloy na kumakalap ng ebidensya ang binuong Task Force on Extrajudicial Killings at kasama nga rito ang bagong committee report ng Quadcom. Dahil dito po sa Quadcom hearings ay marami pong mga importante at mahahalagang impormasyon, pagsisiwalat at ebidensya at mismong pag-amin na posibleng pagsimulan ng mas malalim pang pagsusuri at pagkalap ng ebidensya. Tinitingnan din ng DOJ kung Baka ho kayo malunod sa sobrang na ng lalim niyang ebidensya, hinuhukay niyang ebidensya. Diba mga friend? Tuloy ka. kasama sa ipatatawag ng NBI si dating Pangulong Rodrigo Duterte. We will look into that possibility. But as of now, there are already admissions on record made by the former president. And that is evidence that is admissible because these are all under oath and in a public proceeding.
Samantala, mariin namang kinundina ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban ang rekomendasyon ng Quadcom ng pagsasampa ng crimes against humanity laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bongo, Senator Ronald Bato de la Rosa at iba pang personalidad. Sa isang pahayag, sinabi ng PDP Laban na malinaw na politically motivated at walang malinaw na batayan ang ginawang hakbang ng House Quadcom. Ito ay dahil nanggaling lamang sa mga resource person na under pressure ang Mantakin mo, walang matibay na batayan. 30,000 na namatay dyan sa crimes against humanity na yan. Politically motivated pa rin. Ang inangangakak nito si Bongo, si Bato, saka si Digo. Pinupolitika raw sila, no, mga friend. Wala talaga. No? Kalungkot. At saka hanggang sa ngayon no, yata wala pa akong nakukuha ang 105. Maski na tatlo na yung nag-file na impeachment dito kay Sara Duterte, wala pa akong nakukuha ang numero na 105 na kongresista para pumirma doon sa tinasabing 105 na signature para ma-file na yung kaso na impeachment case kay Sara Duterte. Wala o. No? nakalap na testimonya ng komite dahil sa takot na makontempt ang mga ito. Wala rin umanong due process at strong anti-Duterte bias ang isinagawang pagdinig patungkol sa anti-drug campaign. Samantala, ipinauubayan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Justice Department kung ano ang gagawin sa rekomendasyon ng Quadcom na kasuhan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang kaalyado nito. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang Ni Pangulong Bongbong Marcos sa Justice Department ang rekomendasyon ng House Quad Committee na sampahan ng reklamong crimes against humanity si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang personalidad. Wala pang pahayag si Duterte pero si Senator Bongo nagtataka sa pagkakasama sa reklamo habang si Senator Bato de la Rosa demolition job ang nakikitang motibo. Nakatutok si Salima Refran. Kay Pangulong Bongbong Marcos na nanggaling, nasa Department of Justice na ang bola sa usapin ng rekomendasyon ng House Quad Committee report na paharapin sa crimes against humanity si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo, Senador Ronald Bato de la Rosa, ilang dating PNP chief at iba pang personalidad kaugnay ng drug war. The DOJ will look at it and see if there are it is time to file cases, what cases to file, how to produce the evidence that we will need to actually build the case. Kailangan pa i-assess na mabuti kung ano yung maaring maging kaso, kung tama ba yung direksyon ng rekomendasyon ng committees from the House. Bagamat hindi pa natatanggap ang opisyal na report ng Kamara, i-consolidate raw ito ng DOJ sa gumugulong ng investigasyon ng Task Force EJK ng Kagawaran. Iimbitahan din ng DOJ ang mga humarap sa Quadcom para gawing formal ang kanilang affidavit ng kanilang mga pahayag sa Kamara. At posibleng kasama na dyan si Duterte. We will look into that possibility. But as of now, there are already admissions on record made by the former president. And that is evidence that is admissible because these are all under oath and in a public proceeding. Paglilinaw ng DOJ, kahit dating Pangulo, pwedeng paharapin sa reklamo. Past presidents are no longer immune from suit. Only the sitting president is immune from any legal suit during his term. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni dating Pangulong Duterte. Pero si Senador Go, na naging Special Assistant to the President, pinauubayan na lang sa korte ang reklamo laban sa kanya. Nagtataka raw si Go na tila lahat ng nabanggit sa mga hearing, kahit na raw hearsay at walang katibayan, idinamay ng Quadcom sa reklamo. Si De La Rosa, na naging unang PNP chief ni Duterte, sinabing inasahan na raw niya ito at haharapin na lang ang reklamo kapag inihain na sa DOJ. Tila raw ginagawa ang lahat para i-demolish raw ang mga Duterte at kanilang mga kaalyado, lalo na raw sila ni Senator Go para sa eleksyon 2025. Pag-aaralan pa raw ng DOJ ang epekto ng gagawing case build-up sa gumugulong ng investigasyon ng ICC. Sinisikap din ng GMA Integrated News sa makuhang pahayag ng iba pang inirekomendang kasuhan ng House Quad Committee. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok.
Ay, nako mga boss. Gulo nila, no? Wala. Basta ito lang. Manonood lang tayo, no? Wala ako eh. Tsaka yun nga, lumalaban sila eh. Na politically motivated, dinudurog lang daw yung mga Duterte. O, di ba? Eh, tao na ho ang dyan, mga pre. Tao na po ang magdidesisyon yan. No? Itong parating na eleksyon. Tao na ho ang... Basta kung manalo pa itong mga Duterte na mga alipores ng halimaw, edi, ganun na lang yun. Wala akong magagawa dyan, di ba mga friend? O, kundi maghanap lang tayo ng panibagong content. O, wala na, ayoko na dyan. O, pag may nanalo ho dito, Mario Joseph, eh kanina doon sa ano, ang Honor Rizal ba yun? Oo, puro hinaris pala nando doon, no? Nood ko kanina eh. Wala ko na ilagay. Puro hinaris. Mayor, congressman, governor. Puro hinaris. Oo. At nando si Bongo at saka si Ipe. No. Ay, balik ko tayo dito, no? Interview kay Pastor Kibuloy. May tagal pa ng oras eh. Dito makita natin kung paano niloko ni Kibuloy si Karen Davila. Pakinggan natin, ha. Nakakasindak ang prayer mountain ng Kingdom of Jesus Christ sa itaas ng bundok. Nakakalula sa lawak at ganda. Di mo iisiping nasa Pilipinas ka, pero di mo aakalaing isang religious group ang nakatira rito, ang Kingdom of Jesus Christ. It began the year 2000 pataas na. Leader ng grupo si Pastor Apollo Kibuloy, tinaguri ang appointed son of God para sa may 6 na milyon niyang miyembro. Magarbo si Kibuloy, malayo sa simple at ordinaryong mga apostoles ni Jesucristo. May perception no, ng napakarami, hindi lang naman sa inyo na Hindi naman apostoles ni Jesucristo. Apostoles yata ni Digong yan. Tuloy. papayaman ang mga religious leaders sa Pilipinas. This is now the result of the blessings of the Lord. Kailangan ba ito talaga etong napakagandang lugar na ito na ang daming naghihirap sa Pilipinas? As we expanded the ministry, this is like a showcase of Garden of Eden. It is also part of the plan. Ang lalayo yung sagot ni Kibulog doon sa tinatanong ni Karen Davila, di ba? Showcase daw ng God. Meron ho dito kaya ako pinlay ho to. Nagkaroon ako na interest. Ha? Meron ho sinabi si Kibuloy dito na parang ginago niya yung mga miyembro niya o ginago niya si Karen Davila. Tuloy. Plan of God to restore man and to restore the environment, that they can come here and that we can make the planet Earth as beautiful as this. Gumastos ng 300 milyong piso ang grupo para maipatayo ang Malaparaiso at 10 ektaryang prayer mountain ng Kingdom of Jesus Christ. Sa tulong ng may 1,000 church volunteers, malamansyon na ang 3 dormitoryo at bawat isa ay may 40 kwarto at naka-landscape ang Puta, bawat isa, 40 kwarto. Pero ngayon, Kibuloy, yari ka doon sa Oblo. Napakaliit ang tinitira nyo, 37 kayo, Kibuloy. Yan talaga. Pag sumamba ka sa Diablo, masarap ang buhay mo. Pero in the long run, impyerno rin ang baksak mo. Tuloy. ang mga hardin. Parang sa hotel ang mga restaurant, naka-buffet araw-araw para sa mga trabahador at bisita. So eto pong property na ito na napakalaki ay kanino po ito nakapangalan? This is all owned by the Kingdom of Jesus Christ. Any properties we have that involves the ministry, it's all owned by Jesus Christ Kingdom. Maliwanag mga friend. Lahat daw ito, tinanong Karen Davila, kanino nakapangalan to? Sabi, di ba? Ito lahat own ng Jesus Christ Kingdom. Lahat ito sa Jesus Christ Kingdom. Diba?
tuloy natin. Maski siya, hindi sa kanya to Jesus Christ, kingdom ang may-ari Tuloy. So hindi po siya personally nakatitulo sa iyo? Hindi, Oo. walang personal title ako. Even itong Hindi personal na nakatitulo daw sa kanya. Hindi! Sabi niya. Hindi nakatitulo sa kanya. Pag-aari daw to ng Jesus Christ Kingdom. Walang nakatitulo sa kanya. Paano mong naipasa kay Digong yan? Bugok talaga to, di ba? Ginawa niyang administrador si Digong, hindi naman miyembro si Digong. Tsaka hindi basta lang ba isakit Digong niya lahat administrador lahat ito. Dito na buko na na talagang ito tama sinasabi Las Cañas, front lang ito si Kibulog na to. Pero yun nga, halos lahat ito dito tama rin si Edo Tortillanes, baka dito lahat nilagay yung mga nanakaw. Ang laki. Taki mo isang mansyon, merong 40 kwarto. itong namana ko sa tatay ko, Namana itong 1 hectare property, I donated it all to the kingdom. So everything you see here is in the name of the kingdom of Jesus. Yung namana niya raw sa tatay niyang 1 hektarya, dinonate na din niya sa kingdom. Wala raw nakapangalan sa kanya. Paano mo naipasa nga rod na ginawang administrador si Digong? Di ba? Tuloy. Pero ang nakakasindak ay bumabiyahe si Kibuloy gamit ang sarili niyang chopper. Religious leaders owning a chopper, for example. I mean, is this all right? Well, it is a necessity for me because I have, as I said, we have expanded in membership, and I can visit many of our works here, especially in Mindanao, or sometimes when I'm in the Visayas or Luzon. In a 1 week time, I can visit many of the places that I can only visit if I don't have a chopper. Bukod sa chopper, may sarili na ring private jet si Kibuloy na anya'y bigay ng kanyang mga miyembro. So how do you account for what is donated to you? It is, we are transparent in our financial matters. So members know where it goes? They know where it goes and they can come into our office and look at our books. Marangya ang buhay ni Kibuloy. Marahil para sa marami, di nararapat para sa isang pastor. Pero lahat ng ito ang siya ring sumasalamin sa kapangyarihan at impluensya ni Kibuloy. Kaya't dinadayo siya ng mga politiko at hinihingi ang kanyang endorso. What has happened to us that religious leaders are now like kingmakers? As I said, we are deeply religious, and the people cling to religious leaders whom they can trust. Kitang-kita ang impluensya ng mga leader tulad ni Kibuloy. Kamakailan, bumuo siya ng isang presidential debate at nang hindi sumipot ang mga pangunahing kandidatong sina Senator Noynoy Aquino at Senator Manny Villar, nagalit siya. At nito lang linggo, personal pa siyang pinuntahan ni Villar, isa sa mga nangungunang kandidato para personal na humingi ng sorry. Nagkaintindihan naman kami magkaibigan at of course, pinaliwanag ko naman. Okay. Doesn't that make you feel a little bit arrogant? I don't feel it that way. Konting yabang? No, I don't feel it that way. A little vain? I mean, sabi nga nila, vanity is the devil's favorite sin. Well, I'm honored. Nagsimulang mag-endorso ng kandidato si Kibuloy noong 1998 nang lapitan daw siya ng kanyang mga miyembro kung sino ang dapat iboto, kung si Erap o De Venecia. I received a vision at the time that the Lord gave me that dito sa isang magazine na to, dalawa sila. The Venecia's image was so blurred and Estrada's image was so clear. Bayan mo na yan. Yun lang ang interest dun Wala naman wala ito, pero puro kagagawa na lang ang sinasabi nito, no? Bakit si Gibo Teodoro talo? Pinaggagumo, ang dami, pero marami ho siyang natanga. No, maraming tanga na naniwala sa kanya, di ba? Mataki mo maliwanag. Hindi ho nakapangalan sa kanya, lahat ho yung mga ano na yan. Nakapangalan daw sa kingdom. Paano niya nagawa nga Rod na
inano kay Duterte. Yung lahat ng kayamanan na yan. Ginawa niyang administrador si Duterte. Wala bang iba? O, hindi naman owner si Duterte. Di ba? O, paano? At saka hindi raw nakapangalan sa kanya. Wala raw nakapangalan sa kanya. O. Kaya pag inimbestigahan ho talaga ito, pag diniinan ho ito ng administrasyon ni Bongbong, marami humahuhukay dito, mga boss. Sa totoo lang. Marami. O, pero wala eh. Wala. Private army. Mismo yung army na doon nakikita na, pinakita na lahat ni Arlen Stone kung anong klaseng impyerno, itong kingdom na to, no? Ano pa bang ebidensya na naman ang hihingin ninyo? Yung mga pinagagahasan nito. O, General Marbil, sinasabi na nga, pedophilia to, di ba? Wala talaga. Wala. Talagang wala na, paalis na ho ako dito sa vlog. Maghahanap na ho ako ng ibang content. Pag hindi ho, lalo na pag nanalo to, mga Duterte boys na senador ni Duterte, hindi naman tumatakbo sila para maging senador ng bansa eh. Senador ni Duterte, alam naman na ho, di ba? Ganon din ho yung mga kongresista. O, di ba? O, tsaka yung mga nilakad ho, ilang pinagpuyatan natin na panoorin yung mga quadcom na yan, eh hanggang ngayon, hindi pa sila nakakabuo ng 105 na signature para maisampa na yung shortcut na sinasabi nila Secretary Ronald Llamas na pwede naman before Christmas, eh ma-impeach na sa House at maiano na doon sa Senado. Mukhang wala akong mangyayari, di ba mga friend? No? Wala. Ilan na yung nagsabing pwede? Oh, di ba? Secretary Llamas, si Justice Carpio, Senator Trillanes, talagang pwede. Sabi nila kung talagang pwede pa. Kasi 105 signature lang. Eh, ba't walang gusto pumirma? Di ba? Ay, Lord. Oh, maganda na magandang topic natin, no, mga friend? Oh. Labo. Malabo talaga. Yung sa DOJ naman, kita si Andres ba yun? Oo. Patatawag na naman ulit yung mga biktima. Napakahirap napakahirap kumuha ng hustisya. Katarungan dito sa gobyernong ito. Kapersilapid lang eh. Ngayon, hindi pa mahipo si Bantag kung nasaan. Puro alam na namin kung nasaan. Yun lang sinasabi, no? Pero sa lalaki ho ng confidential fund, di ba? Yun hong mga kawawang mga magulang, asawa, nung 34 sabungero, na nibuhok, hindi na ho nakita. Wala na hong pero marami hong inubos din na pera si Juan de la Cruz doon. Yung mga hearing sa, sila Atong Ang, kung anong, wala ho. Wala ho talaga. Si Tebes, hindi pa rin pinauuwi, di ba? Wala. Yung Pogo, Harry Roque, wala. Wala akong patutunguhan to. Parang may mga nag-comment dito sa vlog ko kahapon, mukhang nakasakay tayo sa Chubibo. Basahin ko magkulab tayo mga friend, no? Dasal na lang po talaga ang pag-asa nitong bansa na to. At marami pa ho sila Cielo Magno, yung tungkol sa nangyaring pa sa PhilHealth, mga pera, paano nagkakagulo sila do sa 6.5 trillion na budget kung paano ubusin, kung paano ihati-hatiin, merong tinapyasan. Ay, nako. Magkulab na po tayo mga friend. Bised, shout out. Magandang hapon si Roque at sa lahat ng mga ka-warriors. Sabi niya. Salvador Centeno, welcome to the club. Kalat ni Baya, shout out. Wilfredo Pampilon,
welcome to the club. Romel Fabregas, welcome to the club. Isa pa yung rason, kaya pilit dinaya si Madam Lenny. Pagkat siya naupo, baka bumalik tayo sa ICC. Tigok si digong nyo. Diba? Pwede naman eh. Makikiko-operate lang, Romel. Oo, dahil patapos na yung ICC. Ito ngayon, pinag-aaralan pa lang kung paano sasampahin at kumukuha sila matibay na marasangkap ebidensya. Ewan. Cassandra Daisy, shout out. Magkakasabwat ang Marcos Duterte. Magkakasabwat ang Marcos Duterte supporter, pero nga pa rin tayong mga Pilipino. We were taken for a ride, or sa Tagalog, pinasasakay lang tayo na nag-aaway yan. Yun. Tingnan mo sa budget, parehong gustong-gusto ng ayuda. Yun nga eh. Edmundo Cheng, shout out. Yan naman ang gusto ni Digong na mangyari. Kaya niya inamin lahat ang kasalanan niya para makakulong siya sa Pilipinas. Pagkatapos ay house arrest sa Davao. Palusot na siya sa ICC. Kaya yan, mga Quadcom na nag-iimbestiga ay takot at nalagyan na ni Digong. Walang matinong batas sa Pinas. Yun nga eh. El Mundo Cheng ulit to. Pinaiikot lang tayo ng mga bulok na mangbabatas na yan. Sobra na ang mga panluloko ng mga mambabatas, lalo ng Quadcom kuno. Pera lang ang katapat. Tingnan natin. Tingnan lang natin. Edmundo ulit to. Kahit anong gawin ng mga taong bayan at iboto ang mga tamang tao, nasa Comelec pa rin ang nasa Comelec pa rin ang pinali kung sino ang gusto ng Garcia ang mananalo. Alam ninyo, si Digong ang naglagay kay Garcia sa pwesto sa Comelec. May bago ba? Galing ni Edmundo. Sa lahat niyo. Alan Royales, shout out. Librado Ludovico, shout out ha. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Dapat lang, wow, ang dami nila. Totoo nga eh. Michelle Edwin, shout out my friend. Juan Jelly, Joral Jelly, shout out sa inyo dyan, sa Canada. Nandyan din sila yan eh. Mga anak-anakan ko yan dyan eh. Librado Ludovico ulit to. Ay naku Karox, sang-ayon ako sa iyong mga sinasabi. Sa bagal ng hustisya sa bansang Pilipinas, baka sa kangkungan abutin ang mga kasong inirekomenda ng Quadcom. Wala namang alam sabihin yung mga grupo ni Digong kung hindi. Bias kayo, pinupolitika nyo kami. Iisa senaryo, di ba? Garapal na nga yung pagnanakaw, nakitang-kita na. Tangina. Wala. Leodario Gumban, shout out. Basahin nila ang nakasaad sa saligang batas, kung ano ang nakasaad sa kaso ng mga Duterte at Marco Racot, para hindi na sila mahirapan mag-isip kung ano dapat gawin, no, di ba? Doon sa balik tayo kay Sara Duterte, no. Tinatanong ng NBI, di ba? Nabanggit ko na ba kanina to, hindi pa? Ulitin ko. Tinatanong ng NBI kung sino gustong malaman ng NBI kay Sara Duterte kung sino ang nagte-threat sa buhay niya. Sabi ni Sara Duterte, may threat sa buhay ko, di ba? Ang gustong malaman, kaya pinatatawag siya ng NBI. Kasi nga, yung threat niya sa mga kay Marcos na kumausap siya ng papatay, di ba? Kung sakaling mapatay siya. Di simpleng-simple na, di ba mga friend? Yung gustong malaman ng NBI kung sino ang gustong pumatay kay Sara Duterte. Sino pa? Di si Marcos at saka Romualdez. Alin man sa kanila. Dahil yan ang habilin nga ni Sara Duterte.
Pag ako napatay, patayin mo rin yung mga yan. Ibig sabihin, pag napatay siya, yung talagang target niya na pumatay sa kanya, yung Marcos at saka yung Romualdez. Di ba? Bakit? Gusto siguro malaman ng NBI sa sarili niyang bunganga, pero yun na yun eh. Ginamit niya pa nga si Pinoy, di ba? Tama, si Pinoy. Iba ako kay Pinoy. Si Pinoy hindi naghabilin eh, kaya hindi siya nakaganti sa pagpapatay sa kanya ng Marcos. Ako hindi, iba ako. Kaya hindi nila ako pwedeng ipapatay dahil naghabilin na ako eh. Di yun ang sila. Dahil pag ako napatay, patay din sila. Di ba? Ganun na. Hindi kasi ako nagtapos eh. Kung nagtapos lang ako, investigador ako ngayon eh. Di ba? Simple-simple, di ba? Yung gusto nilang malaman kay Sara Duterte kung sino yung nag-threat sa buhay niya, ayun na nga, yung pinapapatay niya kung sakaling mapatay siya, si Marcos at saka si Romualdez. Kaya niya nga pinapatay dahil yun ang nag-threat sa buhay niya. Yun ang alam niyang magpapatay sa kanya. Dahil sabi nga ni Sara, gusto nila akong mawala. Dahil istorbo ako sa eleksyon sa 2028 dahil ako ang magiging presidente ng impyerno. Di ba? Utang. Tama ba ako, mga friend? Yung sinasabi ni Sara Duterte na nagbabanta sa buhay niya, walang iba kung hindi yung ipinapapatay niya. Kung sakali siyang mapapatay. Tanginang galing ko, no? Samantalang yung NBI, gusto pa nilang makausap kung sino yung nagtetreat sa buhay niya. Ayun na, si Bongbong nasa kasi si Romualdez. Kasi nga, pinapapatay niya yun eh, kung sakaling mayari siya eh. Ibig sabihin, talagang ang alam niyang gustong magpapatay sa kanya, yung ipinapapatay niya. Diba? Galing ko, diba? Pato papapatay kung hindi lang alam mong magpapatay sa'yo, bugok. Diba? Simple yan. Librado ulit ito. Ay nako, Karox, sang-ayon ako sa iyong mga sinasabi sa bagal ng hustisya sa Pilipinas. Baka, nabasa ko na to. Federico Mandak, shout out ha? Wala pa rin tayong huwag pa rin tayong mawala ng pag-asa. Rekomendasyon pa lang ng Quadcom yun na kasuhan ng Duterte ng DOJ. At least sa investigasyon ng Quadcom, kahit pa paano, nabuksan din sa publiko ang kanilang ginawa. Diyos na lang ang sa ating pag-asa laban sa mga halimaw na ito, ayon kay Ronald Llamas. Diba, Federico? Alam mo, yung kawalangyaan ng Duterte, panahon pa ni Motabato sa kanila sa kanya siyaan. Hindi pa nakukulong si Laila de Lima. Sinasabi na nila kung gaano ka-demonyo si Digong. Pero wala, pinaglaruan eh. Pinaglaruan sila ng Blue Ribbon Committee ni Gordon. Di ba? Halos mag-away pa si Gordon eh. Sabi kasi ni Duterte, Committee de Arreglo. Sabi ni Senator Trillanes, Blue Ribbon Committee. Sabi naman ni Trillanes, Committee de Arreglo yata itong ginagawa niyo rito eh. Di ba? Kasi nga gustong makita ni Trillanes yung tattoo ni Pulong sa likod. Pero ito, kung papalarin sila at hanggang ngayon wala pa nangyayari sa sinampan ni Senator Trillanes. Diyan kay Duterte, kay Pulong, kay Manscarpio, wala pa. Hindi pa sinasabi kung may probable cause o whatsoever, kung ano, paano, wala pa. Ang tagal na ho silang pa yan. Diba? Pero yung anak ni Rimulya, sandali lang, acquitted eh. Diba? Diba? Joe Quiano, shout out. ICC, niloko nyo ang mga Pilipino. Sobrang kupad nyo. Baka sa ngayon, Joe, baka lalong maging makupad na yan. Sasampahan na pala ng crimes against humanity eh. Sabi siguro ng utangin na kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Sabi siguro ng ICC. Tatalino nyo. Sige, bahala na kayo dyan. Kaya alam dyan.
Wala naman kami makihita dyan. Di ba? Inumura pa kami. Di ba? Silly, sabi ni ano, this is a silly court. Sabi ni Digong. Tingin lang yan. Totoo lang mga friend, ngayon lang nangyari ito sa Pilipinas. At siguro sa buong mundo. Oo. Sa Korea, tignan mo, presidente, impeach, ang bilis, putang na. Di ba? Presidente dito sa atin, vice president lang eh. Kitang-kita ko paano uwi na lang yan, halos yung pera ni Juan de la Cruz eh. Wala. Tagin. Nag-imbestiga yung Kongreso. Biglang preno. Kiling! Nung pagdating na kay yan, yung dalawang Nolasco ba yun, tsaka yung military, yung dalawang kernel na tagatanggap ng kwarta pag dapat na-i-withdraw na. Dahil meron na raw, nag-iimbestiga na raw ang AFP. Ayaw na raw nilang makasagabal pa, sabi ni Chua. Nagin. Ewan ko. Lokohan na talaga, parang gano'n na nangyayari, di ba? Yun ang pinakahuling magandang maimbestigahan, yung dalawang kernel na taga-salo ng kwarta na na-i-withdraw ni Acosta. At saka ni ito. Yung lalaki na pagkakakuha ng pera, papasa na rin sa mga kernel. Kinapasang bilis no? Tapos badang huli na, puta. Bahala na yung AFP mag-imbestiga dyan. May internal investigation. Sabi ni Chua, baka makasagabal pa tayo sa gagawin na investigasyon. Puta, gano'n yan. Ay nako. Friend, Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend ha. Friend, Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out sa inyo. Oo. Sana okay lang kayo mga friend ha. Pinoy Sea. Salt Bay. Malabo nang makukulong sila sa Pinas. Ang batas ay may butas. Pero pag ICC, sigurado ako, patas ang batas. Kulong lahat yan. Kaya nga nag-imbestiga na siguro para taginag yan. Yun na nga ba, amoy ko diyan eh. Sa maamoy ko, di ba sabi ko noon, nung sabi mag-iimbestiga raw sila. Dahil na masama amoy ka ako. Tayo na nga nangyayari. Joke Karoks, lokohan na lang ginagawa sa atin. Pag nakabalik ang mga demonyo, tawa ko lang kay BBM. Totoo yan. Yun lang yan. Tayo siya. Joke ulit Ob na leader, kahit kalahati lang sana kumuha siya sa tatay niya ng tapang. Ikaw naman, tapang at talino pa, ha? Malayo. Talagang malayo. Tangina, Bartap Natcher, tatay nito. Si Bongbong. Nakakulong nung kumuha ng Bartik Isab to. Puta, number 1. Inulit pa raw Diskumpiyado raw 2 beses number 1 na naman. At pinagtanggol niya yung sarili niya sa kaso niya. Absuelto. Tangina, gaano katalino yun, no? Grabe. Kung alam sa totoo lang mga friend, kung maganda yung pagkakadala ni Marcos. So, para sa akin, walang kongreso, walang senado, walang eleksyon. Putang ina, laking tipid niya, no? Walang magnanakaw. Siya lang. Yung putang ina yan. Diyos ko. Budget lang, isang taon, puta na, 6 na trilyon mahigit. Puta. Ano na yan? Bago tayo umabot ng trilyon yung mula nung inutang ni Emilio Aguinaldo hanggang sa panahon ni Pinoy. Tingnan, grabe, no? Kawawa talaga itong Pilipinas ito. Pinag-uusapan nila Secretary Llamas nalagpasan tayo ng Vietnam. Nalagpasan tayo. Baka lumagpas pa raw yung Cambodia hindi malayo Oo. Nalagpasan na tayo ng Cambodia. Sarap po manood sa kanila. Kila Secretary Llamas, Christian Isguera, ganda. Cielo Magno,
Vlogcaster, Justice Carpio, Richard Hidarian, dyan maganda. Ang gaganda manood dyan. Oo. Talagang makakakuha ka ng kaya lang, yun nga. Mas, sila. Talagang level na level. Oo. Hindi sila Marcos, hindi sila Duterte. Diba? Oo. Pero si Secretary Llamas, grabe. Tsaka sila, Senator Trillanes, no? Talagang galit na. Hindi naman, actually, hindi naman na kailangang, may sa sarili mo. Para hindi ka mabuisit sa mga nakikita mong nangyari nung panahon ni Duterte. Di ba? Wala sinabi yung panahon ni Marcos Sr., wala. Wala. Para sa akin, wala. Taki mo, 30,000 patay. 35,000 pa raw yata, di ba? Tangin na. Walang due process. Patay lang ng patay. Oo. Tsaka napakagarapalo talaga. Lahat na sangay ng gobyerno, nabigyan yata ng sobre. Kaya ito Sara Duterte, putang na, sanay magbigay ng sobre. Oo. Yung merkado, siyam na sobre natanggap niya, 50,000 kada isang sobre. Buwan-buwan ang nakukuha niya. Yung isa naman, medyo siguro mahinang 25,000 ka lang. Alam nila kung magkano presyo mo eh. Maski ang mga kernel o mga general, iba presyo mo ha. General pala eh. Magkano yan? Alamin niya yan. Tangin na. Naibebenta nila yung kanilang kaluluwa eh. Yun ang pera eh, di ba? Tangin na. Joke yan ulit. Moro-moro yan. Ginagago tayong lahat, Karox. God bless na lang sa atin. God bless, Joke yan. Elizabeth Iscareo. Good evening, Sir Rox. Para sa akin, mas maganda siguro na magkaisa ang sambayan ng Pinoy para mapatalsik itong mga Duterte at alipores niya. At kasama ang tulong ng administrasyon ngayon ni BBM at higit sa lahat ang ating Panginoon na magkaroon na ng katarungan ang maginawa nilang kahayupan sa ating bansa. Hindi nga ganun kadali, Elizabeth eh. Kagaya lang ba tayo ng South Korea eh? Hindi maganda, di ba? Yung bang mga mga mamamayan eh, may malasakit sa kanilang sarili. Hindi tayo yun eh, Elizabeth eh. Hindi tayo yun. Itbulaga, tsaka yung, anong tawag ito? It's showtime. Walang ganun. Tama yung sinasabi mo, totoo. Elizabeth ulit ito. Sana kumilos na nga itong BBM administration at huwag siyang magpakampante dahil malamang na may masamang plano na sila para sipain dyan si BBM at gawin nilang lahat para mangyari ito. Lalo pa at sanay sila sa kademonyohan. Diba, Sir Rox? Let us pray na lang na sana makita at matulungan niya tayo para mawala na mga ito sa ating bansa. Totoo yan, Elizabeth ha. Shout out, Pastor Jun Lagon, my friend. Pag may time ka, kwentuhan tayo. Marami tayong pag-uusapan na naman. Pag nag-uusap po kami niyan ni Pastor, 1 oras, payat. Brother Eli Asistio, shout out. Oh, brother, malapit na. Yung na sinasabi ni Senator Trillanes, mukhang malapit na siya. Doon sa mayor dyan, na si Malapitan. Sa Caloocan na. Elizabeth Iscareo. Sir Rox, ito naman drug list ni Duterte na dapat daw imbestigahan din. Ang talino naman ang suggest ng taong ito. Ano yan? Yung drug list na inimbento at kalaban nila ang inililista para lumabas na drug user ka o dealer. At madali nga naman na kanila ang patayin ka. Sige nga, di ba kaya may drug list yang digong na yan? O, di nga, di ba? Drug list, pati sila Gretchen Ho, pati yung barbilista, nakakalagay. Ang inang yan. Yung ginawang NPA, puta, gago talaga, walang niya eh. Oo. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, at sa inyo may bahay. God bless you always. God bless, Raul. Raul ulit, oh.
Dalian nila ang kaso at mga resulta ng impeachment na demanda. Magaling sa kademonyohan ang mga digong nyo. Hindi siya matatahimik o patatahimikin siya. Totoo yan. Shout out Jane Labay na, my friend, ha. Roll Villanado ulit, oh. Nagdudumilat ang mga ebidensya kung kaso at kaso pa. Kumbaga, sa basketball, free throw, ito BBM. Tama, di ba? Ako sabihin to. Rodelia Alpilor, shout out, ha. Sabi niya, oh. Thanks God, may tuloy-tuloy na nga yan, Sir Rox. Yan pinakahintay natin lahat. Maligayang Pasko po sa ating lahat, Sir Rox, at mga kabosing. Take care always and God bless us all. God bless, Rodelia. Johnny Be Good, shout out, ha. Gandang gabi ka, Roque. Galing, bilib ako sa Quadcom. Kaya lang, ang problema, may mangyayari o magpapahuli kaya itong mga akusado. Eh kung si Bantag, Tebes, Roque, hindi nga nila mahuli-huli. Ito pa kayang mabibigat na tao, mukhang malabo yata. Ano ka mo, Johnny Be Good? Ito pa kayang mabibigat na tao? Tao ba yan? Halimaw. Yung pa kaya halimaw mahuli. Okay na yan. Ay, nako. Kaya dapat talaga si BBM mag-ingat. Oo. At sige, nai-order na siya eh. Naihabilin na siya eh. O, diba? Baka talagang ano na yan. Ini-sketch na kung paano siya babanatan. Nakakatakot, pero hindi naman kukuha si Sara ng tirador na ganun-ganun lang, di ba? Yung natatawa ako sa mga investigation talaga, oh. Yung Marcos, yung pumatay kay Abuera Mayor Espinosa, asan na? Wala rin nangyari yata talaga yung investigation na yan, oo. Oo. Parang wala, ano. Kawawa talaga yung mga biktima. Tedo, paano nila kakasuhan ng mga Duterte at partner in crime ni Duterte? Kung sa impeachment pa lang ni Sara ay hirap nang mag-endorso ang karamihan ng nasa Kongreso. Ayaw din ni BBM. Paano mapapanagot ang mga kawatan? Gasto ang bayan sa investigasyon. Walang mangyayari. Yung iniimbestigahan yung mga imbestigahan pa rin ang nasusunod at iginagalang kabaliwan. Tumahimik na lang kayo. Mabuti pa kaysa umasa sa inyong katangahan. Ay, Ted. Okay na, Japan. Ted ulit, oh. Maraming nagsasabi na dapat wag nang makabalik ang Duterte sa Malacanang. Ang nakakatakot, ka, Roque, ay baka magaya ang Duterte sa kasamaang palad sa nangyari kay Trump. Heto ngayon, nakabalik ang hinduropot sa White House. Shout out Joe Flores, my friend, ha. Ano to si Joe Flores, eh? Against Trump din to, eh. At tuwang-tuwa ang buwaka ng gala. Manunumpa na sa 20 ng Enero 2025. Sana wag nang tamaan ng bala sa dulo ng tenga. Edmond Dimandal. Huh? Edmond Dimandal. Welcome to the club. Mukhang kilala ko to, ah. Kulang sa pangil ang gobyerno ng Pinas, boss. Weak pa leader. Pananaw ko yan. Totoo talaga yan. Problema, kailan kaya desisyon yan? ICC na yan. Mukhang kilala ko to si Edmond. Kikibigan ko to, eh. Oo. Shout out Engineer Casco. Engineer Agustin, shout out sa inyo, mga friend. Arnold Diego ulit. Sir Rox, baka mamaya mo yan, eh, si PBBM din ang magpatigil dyan. Digong is not important. Totoo yan, Nurpo. Teresita Guzman, welcome to the club. Rodrigo Ilagan, shout out, welcome to the club, ha. Pag ganyan na nangyari, dapat taong bayan ang kumilos. Sana.
di ba? Marilo Pabianak, shout out Jane Labayna, my friend, shout out. Mukhang may epekto pa rin yung jet lag sa'yo Good day po muli, Tay, at sa mga ka-warriors. Yun nga po, Tay, kapag walang nangyari dyan sa isang pangkaso sa mga may gawa ng EGK, bali wala lahat perang ginamit sa investigasyon at sa mga kawawang naghihintay ng katarungan para sa mga naging biktima. Pinahihirap lang nila at pinahahaba ang pagbibigay ng katarungan, pero magkakaroon laman sila ng pero kung magkakaroon lamang sila ng wisdom, bakit di na lang makipagtulungan sa ICC? Magiging fair pa ang paggawad ng katarungan. God bless us po tayo at sa mga warriors. Tama ka doon, nak. Tama ka doon. Sinasabi na nitong mga Duterte, di ba? Political, ano lang daw yan, dudurog lang daw sila. Ditong Quadcom na investigasyon na to, hindi naman sila naniniwala dyan. Bakit hindi na lang kayo makipagtulungan sa ICC? Tama si Marilo Castro. Yun na siya sabi, di ba? Hindi naman pala sila naniniwala sa inyo, Quadcom. Imbestiga pa kayo ng imbestiga. Yung kung ano yung nakuha niyong ebidensya, makipag-cooperate na kayo sa ICC, tapos na. Hindi pa kayo masisisi. Ewan ko sa inyo. Ang importante na nandyan, yung isang pangkaso kay Pulong Duterte, yan tungkol sa smuggling, ang daming nagdidiin. Hindi naman basta-basta tayo magtuturo. Mga tauhan nila dati, Las Cañas, tapos sila Guban, sila Taguba, di ba? Ito naman si Abante, nanghihingi pa ng sinabi. Meron kay kang journal, di ba? Meron kang libro kung nagbayad ka. Maski ba may libro siya kung sabihin ni Pulong, no? Alam pa kailan ko sa libro mo, wala, hindi kita kilala. Di, ganun na din yun, wala rin magagawa. Ewan ko kay Bante. Mission accomplished, mga boss. God bless po. Magandang hapon, mga boss. Merry Christmas, malapit na po, Mamasko ako sa inyo, Magandang hapon ulit.